Tanong, anong klaseng God follower ka? Tagasunod ng Panginoon. Anong klase? Alam mo, Good Friday ngayon. Alam mo, pag Good Friday, yan ang tinatawag kong God's Valentine's Day. Kasi dito talagang nagpahayag siya ng pag-ibig niya kung gaano tayo kamahal. At pinakita niya sa krus yan. You know, extravagant yung kanyang expression of love sa atin. Ngayon, ang Ebanghelyo today ay napakahaba. John 18 and John 19, 2 kabanata. Pero sa 2 kabanata na yun, pag binasa mo, makikita mo yung iba-iba yung mga sumusunod kay Lord. Iba-iba. 3 ang nakita kong I'd like to share with you today. Tsaka, pag pinakita ko sa iyo, taningin mo, sino doon ikaw? Sino doon na ma-identify mo sarili mo? Ito yung number 1. Yung number 1, yung inconsistent follower. Sino yun? Sino pa? Si Pedro. Si Pedro, the head of the apostles, di ba? The first, Pedro, grabe, on fire, impulsive, excitable, pero inconsistent, not dependable. Bakit ganon? Tingnan mo sa Ebanghelyo today. There was this scene, inaaresto na si Jesus. Dumating yung mga Roman soldiers. Allah, kumuha ng kutsilyo, tapos lumaban si Pedro. Tapos may nakita siyang isang alipin, si Malchus. At talagang tinaga niya, ayan, yung tenga ni Malchus na nasugatan, no? Naputol. Buti na lang hinil ni Lord. Pero ganun siya, yung talagang hindi pwede i-arrest si Jesus yan, lalaban. Kaya lang, a few hours later, alam naman natin yung kwento. So, inaresto na si Jesus, nasa trial na siya sa bahay ni Caiaphas. Alam mo, he was in the courtyard, na medyo malamig, so malapit siya sa apoy. Ayun, may isang babae, isang servant, no? Maid. Ayan, nagtanong. Teka muna. Ikaw, kasama mo yung lalaking na aresto, no? Si Jesus. Kasama mo lagi, nakikita kita, lagi mong kasama yun, di ba? Si Pedro, Sino yun? Sino yung na-aresto? Si Naku, hindi, first time. Wala, hindi ko kilala. Ay, kasi napakakaraniwan ng mukha ko. Dami nagsasabi, parang ako daw sa ganyan. Sige, hindi ako yun. 3 beses dininay niya si Jesus. Alam mo, si Pedro, ba't ganun Inconsistent. Ako, nakikita ko sarili ko kay Pedro. Bakit inconsistent si Pedro? I'll tell you why. Feelings. So ang basis ng kanyang ginagawa para kay Lord, feelings. So, pag hot na hot, yes, go! Lord, let me walk on water. Yes, Lord. Tinanong ni Jesus, who do you say I am? Lord, you are the Messiah. Talagang, di ba? Talagang feelings, hot. Pero pag takot siya, tatakbo na lang. Kasi based on feelings. Ang mag-asawa, tatagal ba ang pagsasama kung puro feelings? Hindi! Pag ang pag-asawa, I love you if I feel like it, ay talaga, bukas, wala na yan. No? Good times, okay tayo, pero pag bad times, alisa na. Hindi pwede. Marriage is commitment in the same way. We're married to the Lord. We're committed to God. So dapat not based on feelings, based on commitment. Now, we're gonna follow Him no matter what. Pangalawa, na tagasunod. Second, God follower. Yung hidden follower. Basahin mo yung Ebanghelyo ngayon. Si Joseph of Arimathea, tsaka si Nicodemus. Parehong impluensya, parehong medyo may mayaman. No? Sumusunod kay Lord pero sikreto. Bakit? Kasi baka anong masabi ng mga tao. Kasi siguro mas importante yung position nila, mas importante yung yaman nila. Alam mo, I identify also with them. Minsan, mas mabigat yung ibang bagay kaysa kay Lord. At hindi natin mapakawala. And I see that in myself. And I ask God for mercy. Lord, gusto ko ikaw lagi ang mas mabigat sa buhay ko. Ikaw lagi ang mas mahalaga. Pangatlong, God follower.
faithful follower. Si John, the disciple, at si Mama Mary. Hanggang sa dulo, sinamahan si Jesus. Hanggang sa krus, sinamahan si Jesus. Gusto ko ganun ako, na I will serve the Lord until the very end. Maski sa gitna ng mga trials, maski sa gitna ng mga unos sa buhay, sunod pa rin tayo sa Panginoon. Alam mo, yun ang ating idasal. Let's do that. Let's be faithful followers. Are you ready? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sabay-sabay. Panginoon, patawad. Pag ako'y inconsistent, patawad rin, Lord. Pag ako'y hidden, gusto ko, Lord, faithful. Gusto ko sumunod sa iyo habang buhay. Lord, gusto ko sumunod sa iyo maski may mga trials sa buhay. Maski may mga bagyo sa buhay. Gusto ko, katulad ni Mama Mary at ni John, na aabot ako hanggang sa foot of the cross, habang buhay, hanggang sa huling hininga ng aking buhay, susunod sa iyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Lord, bigyan mo ako ng lakas, supernatural grace to follow you. Kailangan na kailangan kita. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat. Pwede ka pa humabol sa ating Holy Week Retreat. Pwede. Go to holyweekretreat.com. Black Saturday, tsaka Easter Sunday. Lalo na sa Easter Sunday sa umaga. Naku, ang ganda-ganda. There will be preaching, there will be worship, there will be the Mass, Easter Mass. It will be beautiful. Come and join us. At nagpapasalamat ako sa mga full-time supporters dahil sa inyo at sa kabaitan nyo, we're able to do what we're doing. Kung hindi ka pa full-time supporter, come and join the fun. Click the link na sa support now sa ilalim ng video sa Facebook. Magpapadala ako ng full tank Saturday at full tank Sunday para sa iyo. And bilang pasasalamat sa mga supporters. Salamat rin sa mga nagpapadala ng stars. God bless you. I will see you tomorrow.